Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay meron daw pong isang eksperto ang nakapagsabi ng SEC ay posible po nilang i-approve ang multiple spot Bitcoin ETF applications dito sa pagsapit ng buwan ng January. Yan, taong 2024 na po yan. Kaya pag nangyari po talaga yan ay isa po talaga itong major catalyst sa buong crypto markets. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, ang sabi po rito ay sources close to asset management companies seeking to launch a spot Bitcoin ETF speculate that the SEC could approve multiple applications by January 10. Ayan. Sa January 10 daw po ay ma-approve yung yan, napakaraming mga nakapending na application ng spot Bitcoin ETF. Yan, i-approve po yan ng US SEC. At yan, gaya ng sinasabi nga ng maraming mga market analysts ay kapag nangyari ito ay isa po itong magdudulot na sa pagsabog ng buong crypto market. Hindi lamang po si Bitcoin ang magbe-benefit dito. Lahat po ng cryptocurrencies ay sasabog. Yan, as the day goes by, top asset management companies seeking to launch spot Bitcoin ETF or exchange traded funds in the US are confident that the Securities and Exchange Commission will approve a series of applications by next month. Kaya yan, confident daw po yung mga nag-a-apply dito sa kanilang spot Bitcoin ETF na ito na i-approve ito ng US SEC. Kaya yan, next month, January na po yan, next year. Yan, siguro ay baka pa-New Year yan ng US SEC para sa lahat. Yan, SEC faces January 10 deadline. Ayan, deadline na yung January 10. Kasi sinasabi nila may nagbigay na rin po ng speculation na baka i-approve ng US SEC ang mga spot Bitcoin application sa mga January 5 to 10. Ayan, kasi 10 po kasi yung deadline. Sources closer to these asset management companies told Fox Business that the latest guidance from SEC officials indicates that the regulator could green light a spot Bitcoin ETF by January 10, 2024. And it bears mentioning that January 10 is the deadline when the SEC is required to accept or deny the spot Bitcoin ETF application filed by Cathie Wood's ARK Investment in collaboration with 21 Shares. Kaya yan. Sa January 10, ito na po yung last na petsa para i-accept or i-deny yan, ng US SEC itong application ng Cathie Wood's ARK Investment yan, in collaboration with 21 Shares yan, dito sa kanilang spot Bitcoin ETF application. Yan. For context, ARK Investment is the first company to seek the SEC's approval for a spot Bitcoin ETF during this year's batch of applicants. Yan, siya po kasi ang ARK Investment po kasi, ang Cathie Wood's ARK Investment ay siya po kasi yung pinakauna sa listahan na nag-apply ng spot Bitcoin ETF. Kaya inaasahan po na siya po yung una na makakatanggap ng approval. Yan, since ARK Invest applied to launch a physically backed Bitcoin ETF, other top money management firms like BlackRock and Grayscale have also filed similar applications. Yan, sumunod lamang po na nag-apply naman itong si BlackRock at saka si Grayscale. Pero baka minsanan na po silang, baka sabay-sabay na po siguro sila na magkakaroon ng approval kung magkatotoo yung sinabi ng eksperto rito na magkakaroon ng multiple spot Bitcoin ETF na approval ngayong buwan ng January.
Kaya yan, even though the upcoming January 10 deadline relates to ARK Investments application, sources closer to these assets management companies reveal that the regulator could approve several applications at once on or before this date. Kaya yan na nga yung sinabi ko kanina na posibleng hindi lamang po si ARK Invest ang kanilang i-approve, kundi malamang ay baka mag-a-approve sila ng ilang mga applications, at pwede po nilang gawin ito bago ang deadline na January 10. Malay natin baka January 1 or January 1st ayan ay magkakaroon na sila ng approval, or uumpisan na siguro nila yung approval para naman may pa-New Year sila para sa atin. Benefits of a spot Bitcoin ETF. If this speculation becomes a reality, it could bolster the widespread adoption of crypto in the United States. Kaya yan, magiging katanggap-tanggap na po ang mga cryptocurrencies, lalong-lalo na ang Bitcoin dito sa bansang United States. Yan, magkakaroon ng widespread adoption. Ayan, mas matatanggap na lahat. Yan, mismo buong bansang United States. Kaya dahil diyan ay yan po yung talagang magdudulot ng demand para sa mga cryptocurrencies. Additionally, investors would have greater exposure to the world's largest cryptocurrency by market cap compared to the previously approved futures Bitcoin ETF. Kaya yan, dahil po sa magkakaroon ng matinding exposure ang Bitcoin, ayan na nga, magresulta po yan sa demand, pagtaas ng demand. At kung tataas yung demand, ay syempre tataas rin ang market price nito. Instead of purchasing Bitcoin from an unregulated exchange, a spot Bitcoin ETF will allow US investors to gain exposure to BTC by acquiring on ETF tied to the asset from a top money management company like BlackRock. Kaya yan, imbes na bumili sa mga unregulated na mga crypto exchange, ay yung mga investors, lalong-lalo na yung mga US investors, ay pwede po silang bumili ng Bitcoin, ayan, sa mga top money, mga kilalang money management company na tulad ni BlackRock na nag-o-offer ng Bitcoin, ayan, sa kanilang ETF. Ayan, Bitcoin Exchange Traded Fund. Ayan, while there are many opportunities associated with a spot Bitcoin ETF, the major downside of this product is the SEC's unusual demands. In recent meetings, the securities regulator asked top asset management companies to implement the cash crate for the Bitcoin ETF instead of the conventional in-kind practice. Kaya yun nga lang ang problema raw dito pagdating sa na posibleng magiging problema dito kay Bitcoin ETF. Napaka-demanding daw, or kakaiba yung demand ng mga SEC dito. Tulad na lamang ng kanilang yung kanilang tinatawag rito na cash crate. Yan, na kailangan daw i-implement ng mga asset management companies. Yan, ito yung imbis na yung gagamitin nila yung in-kind, ay ito raw yung kakailanganin na gagamitin na cash crate. For cash crate, ayan, ano nga bang ibig sabihin ng cash crate? For cash crate transactions, market makers are required to exchange Bitcoin for cash for every 8 ETF transactions. Yan. Yan po ang ibig sabihin ng cash crate. Yan, kung yan, kakailanganin daw natin yan yung mga market traders, yan po yung mga market makers, yan po yung mga bumibili, ay kailangan po nating exchange yung ating Bitcoin sa cash, yan, sa kada ETF transactions. However, the in-kind requirements allows market makers to exchange Bitcoin for ETF shares. Kaya yan, yung in-kind naman ay pwede po nating ipalit yung ating Bitcoin sa ETF shares. Yan po yung pagkakaiba. Ulitin lamang po natin, yung cash crate ay yung cash, sa cash lamang po natin pwedeng exchange ang ating Bitcoin. Pero dito sa in-kind ay pwede po nating ipalit or exchange ang ating Bitcoin sa mga ETF shares. Kaya mas maganda po talaga itong in-kind.
Pero ang rini-require po ng SEC ay ang cash create na transactions. Per multiple securities lawyers, one major disadvantage of cash create requirement is that investors would be required to pay tax when they exchange their BTC for cash. Kaya yan po ang isang major disadvantage ng cash create. Ayan. Meron po itong tax. Meron ka pong babayaran na tax. Kung pag ipapalit mo po ang BTC yan sa cash ay may tax ka pong babayaran dyan. BlackRock and other firms intensify efforts to launch a spot BTC ETF. Meanwhile, top asset management companies are intensifying efforts to roll out a spot Bitcoin ETF into the market. For instance, the world's largest asset manager BlackRock has met 5 times with the SEC regarding its application. Kaya yan. Nakakailang beses na pong nagharap ang BlackRock, yan yung kanilang manager at ang SEC para pag-usapan yung kanilang application. Yan yung kanilang application dito sa spot Bitcoin ETF. Furthermore, the SEC has also had 24 meetings with these big money managers with respect to their ETF applications. This development suggests that the SEC is working round the clock to greenlight the launch of a physically backed ETF. Kaya yan. Nagkaroon na rin po ng 24. Ayan, 24 na meetings ang SEC sa iba't ibang mga malalaking money managers. Ayan, tungkol dito sa kanilang mga ETF applications. Kaya mukhang talagang busy po ngayon ang SEC yan sa paghahanda para sa kanilang approval at saka launching ng mga ETF na ito. Ayan, while the SEC can deny all applications, market observers speculate that the regulator will not make such a decision due to the grayscale ruling. Ayan, syempre, meron pa ring karapatan ng SEC na i-deny. Ayan, kung i-deny or i-approve. Ayan, syempre, kung pag i-deny lahat nila yung applications ay sabi po rito ay ito raw ay magkakaroon ng conflict. Yung kanilang decision ay magkakaroon ng conflict sa itong inilabas na ruling. Ayan, noon, itong grayscale ruling. Kaya inaasahan po talaga ng mga karamihang mga market observers na wala pong ibang mapagpipilian itong ang US SEC kundi ang i-approve ang mga applications. Ayan, the SEC will not make such a decision. Yan. Hindi raw po magagawa ng SEC na i-deny ang mga applications na ito. Ayan, in August, the US Court Appeals for the District of Columbia Circuit ordered the SEC to review its denial of Grayscale's application to convert its Bitcoin Trust into a spot traded ETF. Kaya yan nga, mismo yung Court of Appeals, yan, ang District ng Columbia Circuit ang nag-utos kay SEC na muli nilang i-review yung kanilang pag-deny sa application ng Grayscale. Yan, i-convert yung kanilang Bitcoin Trust sa spot traded ETF. And following the ruling, the SEC has become more patient in reviewing other applications for a spot Bitcoin ETF. If the SEC denies the multiple applications for a spot Bitcoin ETF, applicants could rely on the Grayscale ruling and take legal action against the regulator. Kaya yan. Kung sakaling i-deny daw ni US SEC ang lahat ng mga applications yan na nakapila para sa kanilang spot Bitcoin ETF, ang mangyayari po rito ay gagamitin ng mga applicants yung Grayscale ruling na ito para magkaroon ng legal na aksyon laban kay US SEC. Ayan, mas lalong mapapahamak po rito si SEC kapag ginawa niya ang bagay na ito na kung i-deny niya ang mga applications, lahat ng applications ng mga spot Bitcoin ETF. Kaya yan, napaka-confident ng mga market observers na talagang i-approve ng US SEC ang mga nakapila na mga spot Bitcoin ETF applications. Kaya ayan na, napakalapit na po. Next year na po yan, January
January 1 to 10. Sabihin na lamang natin kasi yung January 10 ay yan na po talaga yung pinaka deadline. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.